So guys, ready na po ba kayo makita yung group chat? Yung paano? Anong gagawin natin yung mga bossing? Anong gagawin natin ngayon? I-explain. May presenter May na. presenter po. Papakita siya paano tumatakbo. Pwede explain anong tawag dyan? Ang tawag dyan? Okay lang? Ito yung worldwide Pwedeng presentation. pakipatay yung ilaw dito, bossing. So ito Exit yung lang po tinatawag namin na presentation sa online. Ito yung parang opisina. Dito nagdadala ng guest. Lahat ng mga members natin sa iba-ibang bansa, yung mga kabayan natin. So ayan, nagsisimula na siya, nag-intro na. Welcome to OFW Go Home Project. So konsepto siya. So ayan si She. Siya yung presenter. Ngayon, tapos yan, may mind setting na. Ayan. Tapos, nagbigay na siya ng signal na pwede nang mag-add ng guest saka ng mga client. Kung makikita nyo, ito, may mga nag-a-add na. Ayan, nag-add na si Je. Tapos, may mind setting na after this presentation, you can learn, tuturuan daw kumita ng 80 to 100,000. Ikaw man yung guest, mag-i-stay ka talaga. Tama ba? Tapos, ito, kung makikita nyo, pabalik po ng konti. Yung may mga pictures na mga magaganda, pabalik po, pababa. Magaganda. Yung magagandang pictures, kadikit po nung after this presentation, pwede kang kumita ng 80 to 100,000, pa-down. Ayan. Kung makikita nyo, kuha sa Pilipinas, ito yung masarap sa mata nila. Ito yung mga bagay na namimiss nila sa Pilipinas. Kung ikaw OFW, makikita mo to, maalala mo agad yung Boracay. Tama? Pilipinas na Pilipinas yun. So, yan. Nagsasending kami dito minsan ng pagkain. Yung mga sinasabi ni Upline BRC kanina. So, diretso tayo. Before ang presentation, napakahalaga nito, house rules. Nakalagay dito, this is a conference messaging worldwide. So, simple lang naman. Ito, walang magta-thumbs up, walang stickers, at saka mga side comments. So, ganun siya. Para yung presenter, yung pinipresent niya, tuloy-tuloy lang na nababasa nung lahat nung nandun sa loob ng chatroom. Malinaw po tayo doon? Patuloy po. Ayan, nag-start na si She. After ng, tag dito. Ayan, nag-start na si She. So, ito na mismo. Nagpakilala na. Ako yung presenter nyo ngayon. Si Cheryl. Tapos yung results niya. Nakalagay dito. Ito yung ginagawa namin kadalasan. Ito talaga yung ginagawa namin. After na magpakilala, tinatanong muna to. Ito, nakalagay, before we proceed, may I ask first your age, profession, and location. Ito, ang isa sa unang purpose nito, malaman namin, sino yung audience. Diba? Ang dami dyan. So, start na tayo. Panoorin niyo po. So, ayan, meron ng mga, diba, nag-comment, 22 online entrepreneur Philippines. Meron dito Dubai, Qatar, di ba? So iba-iba. Nanggaling na siya sa iba-iba. So na-form na kaagad. Na-gets? Alam kaagad ko ano yung karamihan ng mga guests natin. So ang dami. Alam niyo, isa sa magandang effect nito, masarap siya sa matay, nakakabaliw, parang sisel. Alam mo yun, yung tipong guest ka, o bago kang sali, makita mo yung chat room na ang daming galing sa iba-ibang bansa ang dating sa'yo. Di ba? Grabe, no? Talagang galing sa iba-ibang bansa yung mga dito, yung mga sumasali dito, yung mga guests dito. So, mas malakas lalo yung impact sa pag-convince dun sa guest natin. So, yan. Tuloy-tuloy na siya. Pangalan ng group. Tapos, mindsetting uli. Ayan, pambaliw, mga cheque. Tapos, ito na. Start na ng presentation. Ayan, pinapakilala na yung may-ari. Ayan, tapos start ka agad kami sa package. Sa package. So ito, to start with the business, simply buy our global package. Nakalagay doon. Ito yung matatanggap mo. Sa halagang 7,980, tapos may conversion sa dollar, sa US dollars. Nakalagay dito, ano yung matatanggap niya kaagad. So, bukod sa pictures, merong nilagay po ng mga text para mas madali niyang maintindihan. So, yun, no? So, ito na yung presentation. Meron yung iba, baka isipin, bakit walang product? Mas maganda i-present ka agad tong business. Di ba? Para nakafocus ka agad sila saan? Sa business, sa kitaan. So, susunod, papaano naman kumita? So, merong direct sponsoring nakalagay na dito, peso, at saka conversion sa dollars. So, yan. Tapos, naka-illustrate papaano siya kikitain.
So, malinaw po. Then, susunod, meron dyan pairing commission. So, yan. Ganun ulit. Meron ulit conversion sa peso at saka sa dollars. Tapos, naka-illustrate ulit dyan, papaano ba kikitain yung match sales bonus na 1,500? So, madali siyang intindihin. Tama ba? Susunod, eto na. Bahagyan niya na intindihan yung direct referral bonus at saka yung match sales bonus. Ito, dito lalo mapopokus yun. Mababaliw na dito yun. Bakit? Sa loob ng isang taon, yung 7,980 mo, nakalagay dito, kikita ka ng 2.5 million pesos. Baliw o baliw na baliw kaya yung guess? Baliw na baliw. Kasali ba ako dyan? O, kasali ako. Tapos, pinipresent po namin yung 7 account investments. 7 heads. Kasi importante to. Di ba? Kasi negosyo pinopromote natin, importante na makita nila yung pwede nilang ma-maximize yung mas malaki pang income na ino-offer ng company natin. No? Yung papaano kumita, tapos ano yung kapalit nung inilabas niyang 7 heads o yung pera, capital niya. Next. Kasama na dyan yung ibang benefits like scholarship. Tapos, ito yung program na pinopromote. Na kung magsi-7 heads ka, sa 8 marirecruit mo, after lang ng ilang buwan, pwede kang kumita ng 1 million kaagad. Na nangyayari naman po talaga. Diba? So, ang gandang pang-promote ng isang business. Tingin talaga nila dito big time. Susunod po. Tapos, ayan, ipapaunawa na yung 7 heads mo, na ilalabas mong 7 heads, kikita talaga ng malaki. No, yung tipong unang tingin mo pa lang malaki talaga kasi bundle-bundle na pera tapos ang laman na ATM 6 million. Gusto niyo ba 'yon? Yes. Next po. Ito na. Para malaman namin yung kung attentive pa rin yung mga guests. So tatanong na, are you ready to become a millionaire? Yes. Oo, marami na pong nag-yes. Meron ba? Di pa ako nag-yes. Ayun, marami nang nag-yes. Nakita niyo po? So, maraming nag-yes. Ayun na. Taas. So, ayan. Tapos, after nila mag-yes, di ba, nakita natin, marami pa rin attentive. Tapos, nakita, di ba, ito, nagsasend lang kami ng mga pictures at infographics po ng mga pang-test, mga success stories. Andyan picture nila, Upline J, nila New Day, yan, yung mga kumita na ng malaki. Andyan po yung background nila, magkano yung kinikita. Diba? So, ganun po siya kaganda. So, ito yung pang-closing na to. Start na siya ng closing. Tuloy-tuloy po. Tapos, idea uli. Tama naman yan. Diba? Lahat ng naging successful na tao. Tapos, ito. Medyo patama na. Diba? Pang-closing na sa, hindi naman drama, pang-closing na to sa OFW. Tama, no? So, taas po. Tapos, promote ulit yung konsepto. The goal to go home for good. Kasi syempre, pag kumita yan doon, ang goal talaga niyan, mag-go home for good na. Tama po? Diba? So, syempre, ikaw man yung nandoon, mas malakas lalo yung hatak kasi may ganitong programa. So, yan. Tapos, itong last part na to, puro closing na lang po. Then, yung pinaka-last. Yung pinaka-last po. Yan. Siyempre, gusto natin yan. Closing. Sige pa. Uy, may nag-thank you na. Thanks po, Ma'am She. So, dito, meron ba dyan yung naglalagay kami dito ng link sa mga URL po ng video na pag clinic mo, lalabas yung mga nasa YouTube. Sa mga gustong balikan yung presentation, lalabas like yung presentation ni Upline Anthony Gatchalian, di ba, ni Anthony, yung 7 minutes presentation. So, yung kabuuan ng present namin na OPP, yung OPP natin, mababalikan niya, magkakaroon siya ng idea paano ba yung package, paano ba yung kitaan. Ganon. Tapos, yung fan page, pinalalike yung fan page ng ACI para makita nila kung ano pa yung mga updates doon sa mga importanteng bagay regarding doon sa online business natin. So, yun. Tapos na po. Yes. Galing. FCFS ba pwedeng paano muna?
pa-view naman yung ano ko, yung fan page ko para doon nila titingnan yung ano. Diyon mo rin i-post men yung ano, yung pattern para sa panagsisimula sa Facebook. Tapos yung mga training ni Sunny Boy. Alright. Yung fan page po. Ito na ba yun? Ayan po yung fan page ko. Anong nakalagay dyan? BRZ. Ayan. Ito po, pwede nyo mga tips po pala sa negosyo, lalo sa nagsisimula. Meron po akong kaibigan na nagsusulat ng mga mahilig sa ganyan. Maganda po yung mga sinasabi niya. Ano nakalagay dyan? Pag nahihirapan At nabibigatan ka sa ginagawa mo, gawin mong motivation, wag mong i-emote. Walang benefit sa drama. Mga ano po to, mga basic na mga parang kasabihan niyang ginagawa para sa mga nagsisimula sa business. I-like nyo po yun, si Don Juan Richman. Marami po kayo matutunan sa kanya. Kaibigan ko po yan. Okay. Tapos ano, ay dito sa page pakitaas po. Fan page to, di ba? Dito nyo po mamaya makikita. Paki-like na lang po yan, BRZ. Ayan. Ayan, BRC. Sabi nakalagay na BRC. Ayan, BRC lang po yan. Pakilaki, kasi dyan po namin ilalagay, i-upload yung sinasabi namin kaninang training. Saka yung basic na anong gagawin sa Facebook ko, paano ko sisimulan ang Facebook account ko. Ayan, dyan po yan. Okay, thank you, boss. Okay na? Thank you. Eto, may tanong ako dito, kanina lang, galing doon, sabi niya, hindi to. Isingit ko na lang. Yung example, busy ako ngayon sa offline. Busy ako sa hataw, sa baryo, sa munisipyo, yung mga prospect ko, pupunta ako sa lugar na ganito, Palawan. Kung magpo-focus ako sa online, ano ba, hindi ba maapektuhan tong mga ginagawa ko ngayon? Example, busy ako pumunta sa mga, yan, hindi ba maapektuhan? Ang tiningnan namin dyan, yung mas malaking magiging resulta eh. Oo. Kasi sa experience na lang namin, ito personal experience, nagkakaroon ng tinatawag na bouncing strategy. Mhm. Na ang ibig sabihin nun, yung member mo sa ibang bansa na pasali mo sa online, nagre-refer yan ng mga kakilala at magkakaroon ka ng grupo offline Sa Pilipinas. sa Pilipinas. Andyan yung kamag-anak nila, andyan yung mga classmate nila, Oo. na ipapamit sa'yo, na sa gusto mo, bubuo ka pa talaga ng, makakabuo ka talaga ng offline. Oo. Kasi yung mga online, yung mga napasali mo online, magpapasali talaga yan. So yun yung bouncing strategy. Dumadami talaga. Oo. So katulad sa iyo, Captain Sunny, no, nagsimula ka sa online, pero nakita ko ngayon, ang dami mo ng offliner eh. Dumami. So yun yung naging weapon mo lang para sa prospecting, magpakapal ng grupo. Siguro, isa rin yun sa tanong mo, Okay. maaapektuhan siguro kung wala kang delegation. Okay. O ako kasi katulad ko, pag lumabas ako, yung kapatid ko, iniwan ko sa kanya yung account ko. Mhm. Para continuous yung presentation, continuous, tinuruan ko na paano mag-present. Mhm. Para kahit saan ka man pumunta, yung Facebook mo open pa rin. Okay. Open pa rin sa mga inquiries, lahat-lahat. Mm. Yung Open. mga BMS, ginagawa nyo rin ba? Yung mga, paano yung mga nag-online, di ba? Ito kasi kagandahan, apps, yung mga training natin na BMS, di ba, report, update. Every time na nag-update kami, yung mga downline namin sa abroad, baliw na, ano ba yung BMS? So, nai-excite din sila sa Na-excite. ginagawa sa dito. Na-excite sila, app. Oo. Nagtatanong na nga, kailan po ang 9th year anniversary ng AIM Global? Magpapabook na daw sila, uwi sila. Okay. Sa mga event na So, AIM, et cetera. last may marami nag-attend sa'yo Yes po. from marami. abroad. So, ang maganda doon, kasi may pera sila eh. May budget sila para makauwi. Grabe. So, nangyayari po yun. Yung mga OFW natin sa ibang bansa, minsan hindi umuwi sa Pilipinas para sa pamilya. Actually, umuwi sa mga activity sa AIM, minsan sa training. Experience po namin yan. Ay, babalik din ako. 1 week lang ako dito. Di na uuwi ng Palawan, di na uuwi ng Bisaya. Dito lang ako sa Manila, atin lang training. Doon babalik uli siya sa Singapore, babalik siya sa Hong Kong. Humingi lang siya. May nangyayari po yun. So, kakaiba talaga. Ang nagiging entrepreneur sila mag-isip. Naging negosyante na sila mag-isip. Parang, dati, uuwi yan dahil may patay, may piyesta, alam mo yun. Dati ganun, kasi payaman na talaga, makita namin parang payaman na talaga ang utak, parang iba ng level ng utak nila. Kasi, dati, ang mga OFW uuwi yan dahil may binyag, may patay nga, may baryo piyesta, ganun.
Pero this time, uwi siya sa Pilipinas para sa negosyo niya. Nag-invest na ng oras sa Nag-i-invest. negosyo. Galing eh, no? So, iyon po yung, ngayon, gawin nyo naman sa mga prospect nyo sa abroad, yung mga downline nyo, dun nyo hatakin, uwi sa Pilipinas para mag-attend ng mga training, para ma-feed lalo nung, alam mo yun, para ma-educate sila sa business. So, okay po ba yun? Parang ano na sila, parang ayaw na. Okay po, 2 tanong na lang. Kaya pa ba? Yes! Gusto pa ba? Yes! Gusto ba ng break? Wala na, tapusin natin to. 10 tanong na lang po to. Tiisin nyo na lang. Okay. 10,000. Tanong. Eto, nakakatawa to. Kisani Boy. Eto, pambata tong tanong. Okay lang po ba na mag full-time onliner ka tapos addict ka pa rin sa games? Mga Ragnarok saka Maganda yan, upline. Okay. Okay lang kung kumikita ka na siguro, katulad ni Up Joseph Lim, Up Roy Saldua, kumikita ka na ng 2 million, full-time ka, tapos nag-games ka. Pero ngayon, kung hindi ka pa kumikita, Hoy! May sinabi kang... Bawal yun. ay, bawal yun. Mabuti din nila narinig. Okay lang. Naalala niyo po sabi ni Up J. Lim, addict po siya sa Naruto. Yung ginawa niya, iniwan niya muna yon, nag-network. Tapos ngayon, yumaman, lumaking income, bumili nung series ni Naruto, tama? Ganon din gawin mo. Ngayon, kung hindi ka pa kumikita, full-time ka nga, mas mahaba pa yung oras mo sa games kaysa sa pag-online sa Facebook. Ang iba nga, mahaba pa sa YouTube. Iwanan mo muna yan. Pag kumita ka na dito na malaki, dun ka na. Mag-games ka na. Okay? Sino ba nagtanong na yan? Hindi ko lang sasabihin. Ikaw, pwede bang, ano bang dapat priority? Priority mo yung negosyo mo. Sabi nga, delayed gratification. Kasi, parang ganito. English na naman, no? Social. Anong diba? Tagalog sa delay gratification? Paano ba yun? Yung mga ano... Basta i-delay mo yung mga ano mo. delay mo yung... Mga hilig-hilig mong mga yan. hilig mo, Mga yung mga hindi pambabae naman- mo. Di ba? Tama. Mga Mga games. Mga Tama. panlalaki mong yan. Tama yan. Manlalaki ka? Yung mga bisyo mo, Oo. gano'n. oo. Ilan lalaki mo na lang Side ngayon? A, side B ako eh. Ilan lalaki mo ngayon? Marami, basta ano. Ikaw, Jay, ilan lang ba ang Dami babae kami mo ngayon? Isa lang. Isa lang. Talaga. Bookingan Dalawa to. pa Talaga. Mm. Sige. Ikaw. Ako. Ito na lang pa, magandang tanong. Nung nag-focus kayo sa online, ano mga sinacrifice nyo? Sa online. Yung puyat talaga. So, yun yung normal. Puyat kasi, karamihan na nakakausap namin, magkaiba talaga ng oras. Ang malaking market, Middle East, saka Europe, lahat siya malaking market. Di ba? Okay. America, Canada. So, iba yung oras nila sa oras natin. So, andyan pa rin yung nagsiserve tayo sa offline sa existing group natin. Tapos, yung dinagdag natin na market. Sabi nga, kung dating 8 hours ka natutulog, tulog ka ng 3 hours, 4 hours, okay na yun. Kasi ang maganda naman, pagkagising mo, kahit pupungas-pungas ka, mag-OPP ka na mag-OPP sa online, pwede pa rin. Okay lang. Tama? So, ang una na sacrifice talaga namin, yung oras. Oo. Tapos, may mga bagay, kagaya yung panonood ng TV. Kung manood ka ng TV, mag-online ka na lang. Di ba kung nagsisimula ka, kung ngayon ka pala magsisimula, aralin mo na. So, ganun yung ginawa namin. Imbis na manood kami ng TV, talagang sinet aside na namin. Sinacrifice muna namin. Sabi niya kanina, kung yaman ka na, milyonaryo ka, di balikan mo. Tama. Di ba? So, pwede naman yun. So, ganun yung ginawa namin. Balikan mo, bili ka ng TV. Bawat kanto may BTV. TV, tama? Ay, may TV pala. Pag may TV. Natutulog ka na lang, may TV. Nagsashower ka, may TV. Yun, bawing-bawi ka na nun. Grabe. Ginawa. Gusto mo, di ba? Okay, magpatayo ng home theater, mga ganun, sariling sine sa lahat bahay. may TV. Di ba? Sa Inidoro, may TV. Ganun ba? O ikaw, ano ba na-sacrifice mo? Ay, yung muna, yung trabaho ko talaga, sinacrifice ko, iniwanan ko. Okay. Kasi sabi ko, ang ganda-ganda ng online. May napajoin ako. Tapos, nasasayangan ako sa mga tao na nakakausap ko, nag-on and off. Kasi may work nga eh. Pag break time ko, kakausapin ko naman ulit. Sabi ko, nag-decide talaga ako, pinapili ako ng boss ko. Pinatawag ako, Sunny Boy, nag-networking ka daw. Ngayon, papipiliin kita. Magstay ka pa ba sa kumpanya o networking? Ay, hindi na ako nag-isip up. Networking po. Kinabukasan, pasa ako ng ano. Kumusta naman yung boss mo ngayon? Friend kami.
Hindi mo naging... Nagla-like. Like that, man. Like that. Nagla-like sa Facebook. Talaga? Oo, nilalike niya. Oo. Proud siya. Proud siya. Oo. Diba? Ikaw, Jay, anong nasacrifice mo? Time. Taka yung apps. Para inulit lang, you know. Tama eh. Time. Tapos apps, yung mga offliners mo na leaders na pasaway. Kasi syempre, di ba, kung Sinacrifice mo sila. ay makinig eh. So, kailangan mag-direct, kailangan mag-build ng another group. So yun, nag-focus online, lumaki. So yung kapatid mo, pasaway. Online pa rin naman siya. Anyway, joke lang. Okay. Wala. Kulitan na lang tayo dito. Ayun, meron pa mga mga tanong-tanong dito pero halos pare-pareho na lang eh. Okay. Pero gusto ko pang magtanong eh. Gusto niyo pa bang matuto? Kasi ang dami pang mahugot. Kasi makita mo, mamaya-maya may binabato. Ano po? Kasi gano'n lang, hindi na informal training to eh. Hindi siya yung parang ito. Saka I do believe, pag ganito ang setup ng training, mas relax ka, mas nag-i-enjoy ka, na-entertain ka, tapos na-educate ka pa unti-unti. Alam mo, sabi ng mentor ko, pag mga training daw, hindi mo naman kailangan i-absorb lahat. Kasi pag too much na, loaded na utak mo, wala ka na mga gamit dyan. Diba? Pag too much sa isang bagay, hindi na healthy. Unhealthy na. Sabing parang kumain ka ng marami, kahit masarap kinain mo, tapon lang din lahat yan. Tama po. Sabi nga, makakuha ka lang daw ng 3 hanggang 5 kaalaman, okay na yun. Tama po. O, ganun lang dapat. So, YouTube. ang maganda nito, may YouTube pa. So, pwede nyo i-review. So, hindi lang 3 hanggang 5 ang kaalaman makukuha nyo po. Baka lahat. Anyway, guys, parang ano lang yan. Ako po, biktima po ako ng kidnap sa network marketing. Then, dinala po ako ng professor ko sa Airlink dyan, sa may somewhere in Green Hills. Sumama lang po kasi bagsak po ako ang isang subject ko sa propeller. Diba? Bagsak ako, kaya sumama sa kanya. Basta sinaksak na lang ako doon sa ganito karaming tao na hindi ko alam kung bakit doon nila, tapos biglang negosyo. Pero paulit-ulit ginawa dahil nga, ano ba mayroon, hindi ko maintindihan. Doon po nag-open yung utak ko sa business, sa network marketing. Then nagpapasalamat po ako dahil nakidnap ako. So same lang din po yan. Minsan yung mga pwedeng gawan mo ng ganun, parang ayaw, pero yun ang nagiging way para maging madala mo siya dun sa positive na bagay. Sometimes kasi yung ayaw mo talaga, di ba? Isang bagay akala mo na ayaw mo, pero doon ka pala yayaman eh. Kasi ito, kung pinakita to sa akin ng apply ko na proper way, eto Roy, ito gagawin nyo, ganito, attend ka seminar, may mga tao doon, mabaho, may produkto, malamang ayaw ko sa networking at malamang hindi ako ang top 1 ng M Global. So, nagpapasalamat po ako sa upline ko, nagpapasalamat ako sa nagkidnap, sa kidnap effect. Ano ba tawag doon? Kidnap technique na yan. Dahil sa kidnap technique na yan, white lies na ginamit para sa akin, wala po ako dito sa harapan nyo. So kung pwede po, may mga upline kayo dyan katabi, pasalamatan nyo. Kung ano-anong way ang ginamit sa inyo, alam ko, hindi lahat na pumunta dito, gusto nyo. Yung ibang pumunta dito, ayaw nyo. Tama hindi? Pero may na benefits po ba kayo? Natuwa po ba kayo? Natuto po ba kayo? Lumawak ba pag-iisip nyo? Lumaki ba pag-asa nyo? And that noise, guys, thank you very much and happy networking. Kita-kita po sa susunod. Mayroon po kami sunod sa Laguna, December 20, Summer and Calamba. Sa mga taga Laguna po, abangan nyo kami doon. Q&A with online master, with ang mga pogi kong guest. Pwede po palapakan natin si Chris Tamayo. Of course, Engineer Jay Ferrer. And of course, Sunny Boy, the captain. Okay, thank you very much po. We love you. Thank you. Happy networking.